Mahigit 20,000 pisong halaga ng betting machine ang tinangay ng dalawang lalaking nanloob sa isang lotto outlet sa Novaliches, Quezon City. Inamin ng isa sa mga naarestong suspect ang krimen. Ang paliwanag ng isa pang suspect sa balitang hatid ni James Agustin. Nakuna sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad sa bahaging ito ng Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Ang lalaki nagsilbing lookout umano habang nanloloob ang kanyang kasama sa isang lotto outlet sa lugar. Ayon sa pulisya, kinaumagahan na nadiskubre ng empleyado ang pagnanakaw. Pagpasok niya sa kanyang trabaho sa lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung lotto betting machine. Ikaw ay aking na-aresto sa pagnanakaw. Naaresto kahapon ng 33 anyos sa lalaki itinuturong lookout sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Novaliches Police Station. Sa iwalay na operasyon, nahuli rin ng 25 anyos sa lalaki na siya nagnakaw sa lotto outlet. Nabawi sa kanila ang lotto betting machine na nagkakalaga ng 24,000 pesos pero sira na ito. Nagkandak po tayo ng backtracking, forward tracking po. Yun nga po yung sa ocular inspection. At nagtanong-tanong din po tayo sa nearby mga witnesses, possible witnesses, para ma-identify po natin yung mga suspects po natin. Pang-anim na beses nang naaresto ng 33 anyos sa suspect na dati na rin nakasuhan dahil sa pagnanakaw at iligal na pagsusugat. Sa korte na lang po kami magsasalta, sir. Ang 25 anyos sa suspect na dating nakulong dahil sa iligal na droga, aminado sa pagnanakaw. Yung mga gamit po, kinuha ko po dun sa may loob. Anong gagawin mo sana doon sa ninakaw mo na yun? Kasi binigay ko po sa kanila yun. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang isa pang suspect na nagsilbiring lookout umano. Sasampahan ng mga suspect ng reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagsagawa ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama raw ng 11 House prosecutors ang ilang pribadong abogado. Dito, pinaghandaan na rin nila ang mga tanong na posibleng matalakay sa mismong paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Representative Jervy Luistro, uunahin nilang iharap ang akusasyong pinakamadaling patunayan. Basta, ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga Senator judges to convict the Vice President. Ibinaaresto na ng Department of Justice si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling niyang temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Kwinestyon naman ng mga abogado ni de la Rosa ang utos ng DOJ. Balitang hatid ni Darlene Cay. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May hawak na raw silang impormasyon sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Definitely there are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work. Hopefully, we do it as fast as we can. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court bilang isa sa mga co-perpetrator sa kasong crime against humanity of murder kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda silang ipatupad ang utos ng DOJ. Sa isang text message sa GMA News, sinabi niyang 225,000 na puwersa ng Philippine National Police ang pakikilusin para rito.
Inalerto na rin ni PNP Chief Police General Jose Melencio Notades Jr. ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni De La Rosa. Ayon sa ulat ng GMA News Online, partikular na pinababantayan ng tinatawag na Southern Backdoor o yung dulong katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang PNP Criminal Investigation and Detection Group hinihintay na lang daw ang go signal ni Notades para ipatupad ang arrest warrant. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province. Wala naman po tayong pinipili, big or small, lahat po yon ay ini-implement namin at all cost. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa iba pang law enforcement agencies. Susunod din daw sa utos ng DOJ ang NBI. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, isasagawa nilang pag-aresto ng naaayon sa mga alituntunin. Ang mga abogado ni De La Rosa, kwinestyon ang pagpapaaresto ng DOJ sa senador. What law are you invoking? In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism. Hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. We have to respect our Constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. Malinaw daw na target talaga ng gobyernong makuha si De La Rosa. By the sheer act of the President's arm, by hook or by crook, gusto nilang kunin si Bato. And this simply looks like a Duterte 2.0 move, no? It is my personal and earnest opinion that this is political, no matter how they frame it. Gagawin daw nila ang lahat ng legal remedy para sa kanilang kliyente. Kasabay nito ang pag-iit nila na hindi tinatakbuhan ni De La Rosa ang mga pananagutan kung meron man, basta na ayon sa konstitusyon. Proper cases can be filed in our country because we have a healthy prosecutorial system, we have a healthy judiciary. Ngayong itinuturing na ng pamahalaan na pugante si Senator Bato de la Rosa ay nagbabala ang Justice Department sa mga tutulong na makapagtago o makatakas siya. Nangihingi rin sila ng kooperasyon sa mga may impormasyon kung nasaan ngayon si De La Rosa. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Nakaalerto pa rin daw ang Bureau of Immigration sakaling magtangkang lumabas ng bansa si De La Rosa. Pero sa ngayon, wala pa raw nakitang record ng Bureau of Immigration na umalis na siya sa Pilipinas. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Para sa mga kaanak ng mga biktima, ayon sa kanilang abogado, ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni De La Rosa ay nangangahulugan na wala ng legal na hadlang para ipatupad ang arrest warrant. Hindi po dapat naiiba si Senator Bato. Kahit po siya po ay isang sitting senador, wala pong pagkakaiba kasi ang mga senador natin, hindi naman po sila nakakataas sa batas. Kung paano po ito pinatupad ng executive sa kay former President Rodrigo Duterte, ay sana patas din po ang pagpapatupad sa kay Senator Bato de la Rosa. Ayon na rin po ito sa ating batas sa RA 9851. Sakaling maaresto si De La Rosa, maaari na ba siyang ipadala sa dahig? Tingin ng 1987 Constitution framer at retired Supreme Court Associate Justice. Palagay ko pwede siyang arestuhin dahil wala nang restraining order. Pero whether or not ipadala na kaagad, depende sa interpretasyon ng batas. At ito ay pending sa Supreme Court. Sabi naman ng DOJ, these are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Noong
May 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC ay tinangka ng NBI na arestuhin si De La Rosa nang muli siyang pumasok sa Senado. Hanggang sa magkaroon ng kaguluhan sa Senado noong May 13 at muling naglaho si De La Rosa madaling araw kinabukasan. Kasama niyang umalis noon si Senador Robin Padilla. Iniimbestigahan ng DOJ kung may pananagutan si Padilla. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Robin Padilla na itinakas niya si Senador Bato de la Rosa. Anya, papaano sila tatakas kung wala namang humarang sa kanila nang lumabas sila sa Senado noong May 14 kahit marami daw pulis noon. Ibinabaraw nila noon si de la Rosa sa Makati City kung saan sinundo siya ng sasakyan. Sabi pa ni Padilla, hindi niya maituturing na pugante si de la Rosa lalo kung dahil lang anya ito sa impluwensya ng ibang bansa. Happy Friday mga mare at pare! Patindi na ng patindi ang kolabanan sa nalalapit na finale ng Kapuso Dance Reality Show na Stars on the Floor Season 2. Bago yan, makakasama muna sa dance floor ng celebrity and P-pop dance duos ang dance stars mula sa Season 1. Starting with Shanti Videla and Alamat Jao na makakatrio si JM Irevere. Si Kakay Almeda magpe-perform kasama sina Paul Salas at Calista Denise. Makaka-collab naman nina Jasmine Curtis Smith at First One Joker si Zeus Collins. Ready na rin magpasiklab sa dance floor ang team nina Rocco Nasino at Sofia ng Kaya with Joshua Decena. Si Vision Patrick naman ang kasama nina Sugar Mercado at Jeremy ng Horizon. Ang kanilang powerful performances mapapanood na this coming Sunday, 7:15 p.m. sa GMA. Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng kable ng steel crane sa ginagawang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa kuha ng cellphone video, makikitang nasa ibaba ng boom ng steel crane ang biktima habang inaalalayan ng operator nito. Maya-maya, nagkabere ang crane at tinamaan ng kable ang ulo ng biktima. Dead on the spot ang lalaki na walang suot na protective gear at helmet noon. Agad dinakip ng pulisya ang crane operator na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Wala pa siyang pahayag pati ang mga kaanak ng nasawing construction worker. Naglabas naman ng cease and desist order ang Department of Public Works and Highways sa lifting operations ng kontraktor ng proyekto. Inatasan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Mimaropa Regional Office na imbestigahan ang insidente. Pinagsusumite rin nila ng mga kaukulang dokumento at maintenance logs ang kontraktor ng proyekto bilang bahagi ng equipment audit. Maaring maharap ang kumpanya sa kaukulang reklamo kung mapatunayang lumabag sa occupational safety and health standards. Huli kamang pagpasok ng lalaking naka-helmet sa paupahanayan sa Barangay Santo Domingo sa Angeles, Pampanga. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagpasok niya sa isang bahay matapos sirain ang kandado ng pintuan gamit ang screwdriver. Pinutol lang sa lari ng CCTV ng bahay kaya hindi na nakunan ang aktwal na pagnanakaw. Ayon sa may-ari ng bahay, nalaman na lang daw nila ang krimen nang umuwi sila kinahapunan. Natangay ng salari ng mga alahas, relo, laptop at airsoft gun. Naipablatter na sa barangay at inireport na rin sa pulisya ang krimen. Patuloy ang investigasyon. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa San Mateo, Rizal kaninang madaling araw. Nasa 8 pamilya ang apektado. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Binulabog na malaking sunog ang mga residente ng Golden Creek sa Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Mag-alas 4 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Itinaas ang Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Nasa 11 fire truck ang rumisponde. Ang iba galing pa sa mga kalapit bayan. Nagsilika sa mga residenteng naapektuhan sa C6 Bypass Road. Si Mary Roxanne iilang gamit ang naisalba. Laking pasasalamat niya na ligtas silang buong mag-anak at kanyang nanay na senior citizen. Kinatok lang po kami ng mga kapitbahay namin kasi malakas na daw po yung apoy. Tapos yun po, paglabas nga namin, malaki na, sunog na. Tatakbuhan na yung mga tao. Laman naman ang backpack na dala ni Zairi ng iilang damit ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Tulog pa raw sila nang mangyari ang sunog. Taranta na po kami lahat. Wala na kami nasalba.
Ginising na lang namin mga kapitbahay. Ayon sa BFP, nasa 8 bahay ang natupok. Apektado ang 8 pamilya, katumbas ng 38 individual. Inimisigan pa ng BFP kung saang bahay nagsimula ang apoy at ang posibleng sanhi nito. Sa operation site po, syempre po, nasa gitna po yung kung saan nag-start yung sunog. So, yung pagpasok po, paglatag po ng host natin, pagpwesto ng fire truck. Pero fortunately, nag-open naman po yung private subdivision sa kabilang side. Hindi pa po tayo makapagbigay ng information with regards to sa cause at origin ng fire kasi ongoing investigation pa po tayo, sir. Napula ang sunog bandang alas 5:19 ng umaga. Inalam pa ang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Huli kamang pagtangay ng isang lalaki sa cellphone ng isang customer ng computer shop sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, kita ang biktima na tulog habang nasa harap ng computer. Sa isa pang anggulo, kita na ang pagdating at pagluhod ng lalaking nakapulang t-shirt. Dahan-dahan niyang inabot ang cellphone ng biktima sa maliit na siwang. Dali-daling umalis ang suspect matapos ang krimen. Ayon sa nagbabantay ng computer shop, customer rin nila ang nagnakaw ng cellphone. Hindi raw nila natutukan ng CCTV dahil sa dami ng customer. Na-report na sa pulisya ang insidente at pinaghahanap ng suspect sa pagnanakaw. Walang pahayag ang biktima. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Cheese Escudero sa mga alegasyon sa kanya kaugnay po yan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, gumugulo ngayon ang preliminary investigation ng Ombudsman kay Escudero. Hinihintay pa raw nila ang counter affidavit ng dating Senate President. Sinusubukan pa rin namin siyang kunan ng pahayag. Ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kabilang si Escudero sa mga nakatanggap umano ng kickback sa mga flood control project. Nagbigay raw siya ng 160 million pesos noong first quarter ng 2025 kay Escudero. Sa pamamagitan ng kaibigan ng senador na si Maynard Ngu, itinanggi na ito dati ni Escudero. Sa mga susunod na linggo, magtatakda na rin ang suggested retail price sa presyo ng local rice. Kanina, nag-ikot ang mga taga-Department of Agriculture sa Mega Q-Mart para i-check kung nasusunod ang presyo ng imported rice. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Nakatanggap daw ng impormasyon ng Department of Agriculture kahapon na lumalagpas sa itinakdang price cap ang presyo ng imported rice sa ilang mga pwesto dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City kahapon. Pero ngayong araw sa ginawang inspeksyon ng DA ay nakakasunod na ang lahat ng mga retailers. 100% na compliant ang mga retailers ng bigas dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City sa 50 pesos na price cap sa imported rice. Pero noong mga nakalipas na araw ay lagpas raw ito sa takdang presyo. Nauunawaan naman daw ng DA na maaaring nabili pa ito sa mataas na presyo kaya maaaring hindi muna nila ito ibenta o isoli sa binilihan nilang trader. Sa susunod na linggo raw kasi i-issue na ang mga otoridad ng notice of violation sa mga hindi pa rin makakasunod. Sa mga susunod na linggo ay magtatakda naman ng suggested retail price sa presyo ng local rice sa halagang 53 pesos kada kilo. Sa ngayon ay umaabot pa ng 58 pesos ang kada kilo ng local well-milled rice. Rafi, bukod sa bigas ay pinag-aaralan din ng Department of Agriculture ang pagtatakda naman ng maximum suggested retail price sa presyo ng liempo. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.